Isa sa hinaharap ng Pilipinas ay pagbabago ng klima o climate change. Ayon sa Climate Risk Index 2025, naunguna ang Pilipinas bilang ika-10 bansa sa mundo na pinakaapektado ng matinding mga panahon tulad ng bagyo, baha, at iba pa sa nakalipas ng 30 taon. Mas matindi ang baha ngayong taon dahil sa habagat o southwest monsoon. Umabot ito noong Hulyo 2025 sa malawakang pagbaha. Marami ang nasawi, libo-libong pamilya ang naapektuhan, maraming bahay ang nawasak, at estado ng calamity ang idineklara sa isang lugar. Ito ang isa sa mga balita noong nakaraan na buwan. The Marikina River quickly rose due to incessant rains caused by the southwest monsoon. The local government of Marikina ordered evacuation centers to start accepting residents after the river's water level reached 16 meters early Monday afternoon. Ang bansa ay nakakaranas din ng matinding init mula December 2024 hanggang February 2025. Bukod dito, ang mental health ng mga kabataan ay nagiging sensitibo sa climate anxiety. Ang Pilipinas ang may pinakamaraming respondents na may mataas o sobrang mataas na climate-related anxiety sa isang global survey. Nasa top 10 ang Pilipinas sa Climate Risk Index at patuloy ang pagtaas na panganib sa ating kalusugan, kabuhayan at kalikasan. Danger level na naman ang damang init sa ilang lugar kahit hindi pa opisyal na tag-init. Ayon po sa isang eksperto, iba na ang init ngayon kumpara sa naunang panahon dahil sa climate change. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula sa nagyayalong baong tubig ng isang delivery rider, babalot ko lang siya ng tela, hanggang sa komportabling damit at dalang payo ng isang estudyante, para hindi rin po ako mapahamak, 'di ba? May banta ng heat stroke. At binagong oras na ehersisyo ng isang fitness enthusiast, earlier na mga 8, 7:30 para hindi masyadong mainit. Kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy ngayong mataas na ang heat index o damang init kahit hindi pa opisyal na panahon ng tag-init. Ngunit hindi ito katapusan. Ito ang tawag sa aksyon. Ang bawat beses na tayo'y magsalita, kumilos, magtanim, magbago ng gawi, ito ang tunay na laban para sa ating kinabukasan.